Ngayong gabi, tatalakayin po natin ang isang mahalagang aspeto na kung saan ay nawa makapagbigay po tayo ng encouragement sa atin pong mga kababayan, especially doon po sa ating iba't ibang uri ng paglilingkod na ginagawa. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ay patungkol sa paglilingkod at ang ating pag-uusapan, yung ating pong topic ay ang pribilehiyo ng paglilingkod. The privilege of serving. Ayan. Ano po ba yung pribilehiyo ng paglilingkod? Yan po yung mga bagay na sasagutin po natin at bakit natin sinabing pribilehiyo. Ngayon, ang sabi po ng aklat ng unang Pedro chapter 4 verse 10, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ang sabi po ni Apostol Pedro, yung kaloob na tinanggap ng bawat isa sa atin ay ating ipaglingkod sa inyo rin, sa ating kapwa, sa papanong paraan na gaya ng mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Efeso 6:6-7, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Now, binanggit po doon sa dalawang talata o dalawang libro na ating binasa yung patungkol sa paglilingkod. Kaya binanggit ko po kanina yung ating pong paksa na pag-uusapan po ngayong gabi ay patungkol sa tinatawag po nating ang pribilehiyo ng paglilingkod. The privilege of serving. Now, tandaan po natin mga kapatid at mga kaibigan, ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa ay hindi lamang isang tungkulin, kundi ito po ay maituturing natin isang dakilang pribilehiyo. Bakit pribilehiyo? Kasi pag sinabi po nating pribilehiyo, hindi naman po lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Kumbaga kapag ikay nabigyan ng pribilehiyo, ng pagkakataon na makapaglingkod, gawin po natin ng gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Gawin po natin ang katulad ng isang mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng ating Panginoon. Now, sa buong kasulatan, sa banal na kasulatan, makikita natin na ginagamit po ng Diyos ang mga ordinaryong tao patungkol sa pagsasakatuparan ng kanyang mga layunin. Now, kapag tayo po'y naglilingkod na may kusang loob at masayang puso, naluluwalhati o kaya napapapurihan po ang Diyos, at the same time, napagpapala yung iba at lumalago yung ating pananampalataya. Ibig sabihin, hindi lang po yung natutulungan na paglilingkuran natin ang nabibenepisyuhan, kundi tayo din, lumalago tayo sa ating pananampalataya, nabibless po natin ng iba, at nagiging magaan sa pakiramdam po natin. Ngayon, meron po akong gustong ipakita po sa inyo isang logic na reasoning. Bakit napakalaga pag pinag-usapan natin ang paglilingkod? Kasi ang paglilingkod, di ba, hindi lang naman po ikaw yung nag-iintay ng kapalit o kaya sabihin natin, hindi lang naman ikaw yung nangangailangan. Hindi lang ikaw yung parang palaging nangihingi o kaya nag-iintay ng biyaya. Ibig sabihin, pag pinag-usapan natin ang paglilingkod, hindi lang ikaw dapat tanggap ng tanggap, dapat marunong ka ding magbigay. Now, tingnan po natin sa nature. Sa nature, para magkaroon po ng ulan, kinakailangan ibigay po ng tubig sa ibaba, yung kanyang tubig, mag-evaporate po yan papunta sa itaas. No, kapag yan ay nag-evaporate, gaano man po karami ang ibinigay niyan, ganon din po karami ang ibabagsak, yung biyayang darating. Kaya nga, the more you will give, the more you will receive. Habang ikaw ay nagbibigay, habang ikaw ay naglilingkod, tumutulong, ikaw din po ang nabibenepisyuhan yan. Kapag ang isang tao ay matulungin, yung biyaya po ng Diyos yan, tuloy-tuloy po, talagang nag-uumapaw ng uso dahil matulungin sa kapwa. Lalo tigit kapag natutong tumulong, sumuporta sa gawain po ng Panginoon, halimbawa sa church. Kapag kayong isang tao na may kakayahan, tumulong sa church at kinausap siya ng Panginoon, kinonvict, sasabihin, Pastor, gusto kong tumulong dyan sa inyo. Itong halagang ito, gusto kong itulong kung ano man yung paggagamitan mo nito para sa church. Alam mo, kapag natutong magkaroon ng ganong uri ng paglilingkod, alam niyo po, iba kapag ang Diyos ang mag-bless . Kasi nga, gawain po ng Panginoon yun. Kung paano tayo binibless ng Panginoon sa pagtulong natin sa kapwa-tao, mas lalo ng pagpapalain kapag natuto tayong maglingkod
pagdating sa pinag-uusapan po natin ng pananampalataya, pagdating doon sa church o doon sa paglilingkuran patungkol sa pananampalataya. Now, tingnan niyo po ang buhay po kasi give and take yan. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng puro take lang. Hindi ka pwedeng mabuhay ng normal kapag puro ka lang tanggap ng tanggap at hindi ka marunong magbigay. O di po ba? Isa nga pong logic. Hindi lang naman tayo kain ng kain, nagbabawas din po tayo. Ibig sabihin, hindi lang tayo dapat tanggap ng tanggap, tayo po ay dapat marunong ding magbigay. At the same time, tayo din po ay hindi lang po basta pinaglilingkuran, marunong din tayo dapat maglingkod. Hindi ka lang dapat naghihintay kung ano magagawa sa iyo, ikaw naman ay nag-iisip, ano ba yung maipaglilingkod mo? Yun yung maganda po nating ilagay sa puso't isip natin dahil give and take po yan. And sa pag-aaral po natin gagawin, matutuklasan natin na habang ikaw ay may pusong paglilingkod, habang ikaw ay natututong mag-extend ng iyong maitutulong sa kapwa mo, nag-extend ka ng tulong, maitutulong sa church, makikita mo, yung benepisyo ay masigit na ibinabalik sa iyo ng Panginoon. Kasi nga, the more you will give, the more you will receive. The more yung return ng Panginoon ay ibabalik sa iyo. Ngayon, ang sabi po na aklat ng awit 100 verse 2, maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan, lumapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Now, ang talata pong ito ay nagpapaalala na ang paglilingkod ay dapat gawin ng may kagalakan at pasasalamat sapagkat ito po isang karangalan na magamit po ng Diyos. Yung paglilingkod, dapat nandun po yung ating kagalakan, hindi yung naglilingkod ka pero ang pakiramdam mo, bigat na bigat ka. O kaya parang masama yung loob. Alam po, mabibigatan ka kapag masama yung loob mo kapag labang ang kalooban mo sa paglilingkod na gagawin. Pero sabi po ng talata, maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan, lumapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Mas masarap sa pakiramdam yung ikay maglilingkod, nagagala ka. Masaya ka doon sa ginagawa mo. Kasi pag hindi ka masaya, meron pong panghihinayang, wala pong blessing doon ng Diyos Kasi nga, out of anger, parang nanghihinayang kang gawin, nanghihinayang kang ibigay, nanghihinayang kang maglingkod, mas mabuti pang wag mo nang ibigay, wag ka nang maglingkod, kung maglilingkod ka lang din na may sama ng loob, o kaya ay meron pong galit sa puso. Yan po yung practical. Yan po yung dapat nating maintindihan. Dahil, tandaan nyo po, pag pinag-usapan natin ng paglilingkod, higit lalo na sa Panginoon, ang ine-expect sa atin ng Panginoon, maglilingkod tayo sa Kanya ng may kagalakan. Kaya sa mga kapatiran, kung ikaw man ay tutulong, kung ikaw man ay magbibigay, gagawin po natin yan ng may kagalakan, hindi dahil mabigat, hindi dahil sa pangangailangan. Di ba ang sabi po ng aklat ng Ikalawang Korinto, tingnan natin ang sinabi po ito Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 7. Pakita natin kung gaano po kalaga yung nagagalak sa pagbibigay, nagagalak sa kanyang paglilingkod. Ang sabi po rito ay ganito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sino daw po yung iniibig ng Diyos? Yung nagbibigay ng masaya. Verse 8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Ayan pinapasagana tayo ng Panginoon para magamit po yan sa mabuting gawa. Magamit natin sa paglilingkod sa kapwa, magamit natin sa paglilingkod sa kapwa po natin mananampalataya, magamit natin sa paglilingkod sa church. And I tell you, doon po sa mga nanonood po sa atin na mga meron pong kakayahang tumulong, ito po yung, kumbaga, napakagandang challenge sa lahat ng mga meron pong kakayahang tumulong. Kung ikaw ay nandun yung puso mo, bukas ang puso mo, talagang mapagkawang gawa ka, nagtumutulong ka sa kapwa mo, ipagpatuloy mo yung kapatid sapagkat the more na nag-extend ng tulong, the more na ibinabalik ka ng Panginoon yung pagpapala. Pero ito po yung isa mas maganda pa na idadagdag mo dyan. Kung ikaw ay sa puso mo, ando yung pagtulong mo, ngayon mag-isip ka kung paano ka makakatulong sa church ng regular. Pag sinabi nating regular, tuloy-tuloy yung pagtulong na gagawin mo. Dahil yung pangangailangan naman po ng church, hindi lang naman po yan one time. Kung ikaw ay nag-isip na tumulong last month, mag-isip ka rin ng tulong ngayon pong buwan na ito.
Kung maaari nga, nag-iisip ka kung meron ka magagawa on a daily basis, on a weekly basis, depende sa biyayang tinanggap. Nandun po yung puso natin na magagalak tayo na mag-extend ng tulong. Dahil ramdam po yan ng mga kapatid natin na yung kanilang paglilingkod, yung kanilang pagtulong, iba yung balik naman ang ibinabalik ng Panginoon, di ba? Kasi nga, yun po yung cycle eh. Wala pong babalik sa atin kung wala tayong ibinibigay. Ganun po kasimple yun. Kung ikaw ay hindi nagbibigay, kung ikaw hindi naglilingkod, wala ding paglilingkod, wala ding blessing ang babalik sa'yo. Kaya nga pinag-usapan natin, privilege yung paglilingkod. Privilege yung ikay matangan ng isang bagay na pwede mong magawa na paglilingkod. Marami po kasing iba't ibang mga pamamaraan ng paglilingkod. Halimbawa, yung talento mo, yung kakayahan mo, o pwede mong gamitin sa paglilingkod. Kung ikaw naman ay pinagpala ng financial, ng material na bagay, pwede mong magamit yan para makapaglingkod, makatulong sa kapwa, makatulong sa church. So marami pong mga iba't ibang pamamaraan ng paglilingkod. But then again, ang paglilingkod, pribileyo po yan. At ang pribileyo po ng paglilingkod, habang tayo ay may buhay, habang tayo po ay may kalakasan, meron tayong pribilehiyo na makapaglingkod dahil wala na tayong magagawa. Tandaan nyo po, kapag tayo po ay pumanaw na. Kahit anong gagawin po natin, wala na tayong magagawa kapag nandun na po tayo sa hukay, kapag 6 feet below the ground, pagka kinuha na yung ating hiram na buhay. Kaya nga ang sabi po dito sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 9, verse 10, anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng may kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man sa siyol na iyong paroroonan. O ano sabi po ng talata? Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay ay gawin mo ng may kapangyarihan. Ibig sabihin ng gawin mo ng may kapangyarihan, gawin mo yung best mo. Kung ikay naatasan, natangan ng isang tungkulin, isang gampanin ng paglilingkod, ibigay mo yung best mo. Dahil wala naman tayong magagawa pagka yung buhay po natin ay wala na. Kaya pribilehiyo po ito habang meron tayong time, habang meron tayong buhay, kalakasan na pwede po nating ipaglingkod, gawin na po natin yan dahil pribilehiyo po yan ng ating po Panginoon na ibinigay o ipinagkatiwala sa atin. Ngayon, ano po yung mga mahalagang bagay na pag-usapan po natin dito po sa paglilingkod? Now, number 1, si Jesus po, ang ating Panginoong Jesus, siya po yung pinakadakilang halimbawa ng paglilingkod. Best example and best model of serving. As servant. Siya po yung pinakadakila. Pag sinabi natin dakila, siya po yung pinaka-best example. Pagkat titingin tayo, sino po bang dapat nating tularan pag pinag-usapan natin ang paglilingkod? Yes, maaaring meron tayong ipinpoint na tao, personahe, pero alam niyo po, ang pinaka-best example pag pinag-usapan ng paglilingkod, ang atin pong Panginoong Hesus. Bakit? Bagamat siya yung Panginoon ng lahat, imagine siya po yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, pero pinili niyang maglingkod ng may pagpapakumbaba. Kumbaga siya po yung nagpakita na hindi po hadlang yung sitwasyon mo na hindi ka makapaglingkod o hindi hadlang yung kalagayan mo. Anumang antas ng buhay meron ka. Hindi hadlang yan. Sabihin natin, ikaw ay pinagpala ng maraming kayamanan. Hindi naman dapat maging hadlang yung kayamanan mo o yung mga resources mo na hindi makapaglingkod. Bagkos, magagamit mo yan para makapaglingkod ka. Kasi nga ang Panginoon, di ba siya po yung pinakadakilang halimbawa, na bagamat siya yung Panginoon ng lahat, He is the Lord of all, Lord of lords and King of kings, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naglingkod siya ng may pagpapakumbaba. Tingnan natin ang sinabi ng aklat ng Marcos, chapter 10, verse 45. Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos para sa marami. Grabe yung paglilingkod ng Panginoon. Siya'y naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At yung kanyang paglilingkod to the extent na ibinigay niya yung kanyang buhay para pantubos sa marami. Grabe po yung ginawa ng Panginoon. Yung kanyang buhay, ibinigay niya para sa atin, para matubos tayo sa pagkakasala, matubos tayo doon sa tinatawag nating pagkakamali, na kung hindi tayo tinubos ng Panginoon,
ang ating kasasadlakan, impyerno, ang ating pupuntahan, dagat-dagatang apoy. Pero salamat sa pagtubos ng Panginoon. Nang sabi nga, siya'y naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod din naman. Diba? Kaya nga, yung pinakamagandang halimbawa, pag pinag-usapan natin ang paglilingkod, ang ating pong Panginoon, balikan natin yon. Siya po yung dapat nga siya yung paglilingkuran natin, pero sabi diyan, naparito siya, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Siya yung pinakamataas na eh. Pero ibinaba niya yung kanyang sarili para paglingkuran tayo. Maglingkod sa atin. Kaya nga, ano bang antas, ano bang kalagayan mo na hindi mo kayang ibaba o kaya hindi mo kayang ipaglingkod? Ito nga ang Panginoon. Bagamat siya yung pinakamataas, pinakadakila, nagawang maglingkod. How much more tayo? Tayo po yung mga pinagkatiwalaan lang ng mga bagay na kung ano yung meron tayo. Now, ang sabi po ng Mateo, chapter 20, verse 26, ang sino mang nagnanais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Wow. Tingnan niyo po yung ito po yung kind of leadership sa kingdom o kingdom leadership. Iba po kasi ang leadership sa mundong ito. Sa mundo kasi, para ikaw ay dakilain, para ikaw ay maging nakakaangat, kinakailangan mong magpakitang gilas, kinakailangan mong maimpluwensya, kinakailangan mong nandun marami kang resources para titingalin ka ng tao. Pero dito, ang sabi po ng Biblia, sa kingdom leadership, iba eh. So, when we talk about serving, yung pagsiserve, ano pong sabi diyan? Ang sino mang nagnanais maging dakila sa inyo, ay dapat maging lingkod ninyo. Kung nais mo maging great in the kingdom of God, in the kingdom of heaven, na doon dapat yung puso natin na tayo po ay handang maglingkod. Again, yung may paglilingkod natin, kung ano yung meron tayo, kung ano yung ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, at kung ano yung kakayahan natin na meron tayo, yun ang pwede nating ipaglingkod sa atin pong kapwa and sa atin pong pananampalataya. Kaya humahanga po tayo doon po sa mga tao, sa mga kapatiran, na nandun po yung kanilang puso na handang mag-extend ng kanilang makakayanan. Makikita mo, nakakabless yung mga tao na nandun po yung pag-extend ng kanilang financial, naglalaan po sila ng halaga para tumulong sa church, tumulong po sa mga kapatiran, tumulong sa nangangailangan. Ako po ay taos-pusong nagpupugay, pagsaludo po dahil yung ginagawa pong yan ay meron pong higit o iba yung balik ang gagawin ng Panginoon. Kasi nga, kung ano po yung itinanim mo yan po ay law of sowing and reaping. Kung ano yung itinanim mo, aanihin mo. Pero ito yung kagandahan dyan Yung aanihin mo, hindi lang po maliit na bagay yan Parang ganito. Halimbawa, nagtanim ka ng butil ng mais. Pag yan ay dumaan sa proseso, tamang panahon, pag yan ay tumubo, hindi lang butil ang aanihin mo. Isang buong mais na maraming butil. Anong ibig sabihin? Yung ginawa mong pagtulong, higit yung ibabalik po dyan ng Diyos. Pwede niyang ibalik ng 10 doble, 50 doble, o 100 doble. Yan po ay proven na. Lalo kapag yung paglilingkod na ginagawa mo ay masaya ka, hindi mabigat, walang complain, hindi yung gumagawa ka, nandun yung pagrereklamo, hindi yung katulad ng mga meron pong, halimbawa sa loob ng pamilya, utusan yung anak, sabihin, magugas ka na ng plato. Sumunod nga, pero nandun naman yung pagdadabog. Habang naghuhugas ng plato, naglalagatakan, sa kasamang palad, nabasag pa yung pinggan, nabasag pa yung baso. Kasi nga masama yung loob. O, di ba? Kapag ikay maglilingkod, mahirap maglingkod kapag masama yung loob o kaya napipilitan. Mas mainam kapag maglilingkod ay masaya. Maglilingkod ka na magaan sa kalooban mo at alam niyo po, yun yung pinagpapala ng Diyos na uri ng paglilingkod. Paglilingkod na masaya, paglilingkod na bukal sa kalooban mo, hindi napipilitan, hindi dahil sa pangangailangan, hindi dahil wala kang choice, kundi yun talaga yung nasa puso mo. Gusto mong maglingkod, gusto mong makatulong. Now, ang tunay na kadakilaan ay nasusukat hindi sa dami ng naglilingkod sa atin, kundi sa ating kahandaan upang maglingkod din naman sa iba.
Hindi nasusukat doon sa dami ng taong na nasasakupan mo eh. Sinusukat po kung gaano ka kahanda na maglingkod naman sa iba. Sabi nga po yan, kung ikay pinagkatiwalaan ng maraming bagay, marami din pong dapat na makita sa atin ang ating dakilang Diyos. Now, pangalawang bagay, ang paglilingkod ay pagpapakita ng pag-ibig. Kapag tayo po'y naglilingkod, yan po ay pruweba na nandun po yung iyong pag-ibig. Kapag tayo po'y naglilingkod, ipinapakita natin ang pag-ibig sa Diyos sa praktikal na pamamaraan. Tingnan niyo po, meron pong sinabi sa talata sa Aklat ng Juan, paano niyong sasabihing iniibig niyo yung Diyos na hindi niyo nakikita? Samantalang yung kapatid ninyo, yung kapwa ninyong nakikita, hindi niyo na paglilingkuran, paano mong paglilingkuran yung Diyos na hindi mo nakikita? O ibig sabihin, ganito, yung paglilingkod na ginagawa natin ay nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos sa praktikal na pamamaraan. Bakit? Itong kapwa natin na nakikita natin, yung pagtulong natin sa kanila, yan po ay pagpapakita natin ng mahal natin ang Diyos dahil yan po ay nilikha ng atin pong Panginoon. Now, ano pong sabi ng Galatia chapter 5 verse 13? Sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkod kayo sa isa't isa. Kung kanina sinabi po natin masaya tayo naglilingkod, ito, maglingkod tayo na mayroon pong pag-ibig. Kasi pag naglingkod ka na may pag-ibig, hindi po yan magiging hindi po yan parang pipwersahin ka. Kapag andun yung pag-ibig, kahit minsan nahihirapan ka, gagawa ka pa rin eh. Kahit minsan andun po yung parang bagang maraming challenges. Pag pag-ibig ang pag-uusapan, sabi nga, di ba? Kapag ang pag-ibig pumasok sa puso ni inuman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Kapag andun yung pag-ibig, wala kang dahilan eh, upang tumanggi dahil mahal mo ang iyong ginagawa. Ganon din po sa paglilingkod. Sabi nga po ng talatang binasa natin, sa pamagitan ng pag-ibig, ay maglingkod kayo sa isa't isa. Pilipos 2:4. Huwag lamang ninyong isipin ang inyong sariling kapakanan, kundi pati ang kapakanan ng iba. Wow! Yan po ang pananalita ni Apostol Pablo. Sabi niya, huwag lang kayo mag-isip ng para sa inyong sariling kapakanan, kundi isipin din ninyo yung kapakanan ng inyong kapwa. Ibig sabihin, huwag tayong maging makasarili. Mag-isip tayo kung paano tayo makakatulong sa atin pong kapwa. Kung ikay natutulungan, nabibigyan ka ng pabor, nabibigyan ka ng biyaya, huwag ka lang tanggap ng tanggap. Huwag ka lang, kumbaga, palaging nakaumang yung palad. Mag-isip ka rin, paano naman ako makakatulong? Hindi po ba mas masarap sa pakiramdam yung tayo po'y nakakatulong imbis na palagi tayong tinutulungan? Nakakaya sa, kumbaga, tingnan niyo po, ito nakakalungkot isipin. I'm sorry pero gusto ko pong gamitin yung term na ito. Hindi po ba magiging, kumbaga, kayaya na sa araw-araw na ginawa ng Diyos? Diba? Araw-araw may mga pumupunta sa mga public servants po natin, sa mga politiko. Araw-araw may mga nang susulusit. Minsan yung sinusulisit, yun ang kinukuha nila para sa pagkain. Araw-araw ginagawa kung sino-sino yung mga pinupuntang mga politiko, humihingi ng tulong, pangkain, financial. Pero yung humihingi ng tulong, ang lakas. Iba, meron pong kakayahan para magtrabaho, maghanap buhay, pero hingi ng hingi. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, huwag nating ugaliin yung manghingi. Lalo tigit kung meron kang kakayahan upang magtrabaho ka. Huwag kang manghingi na manghingi. Ang nanghingi, yun pong wala ng kakayahan. Ibig sabihin natin, may edad na, matanda na, at meron pong karamdaman. O, yun po yung dapat na tulungan. Kumbaga, pag lumalapit ka doon sa mga nasa panunungkulan dahil nasa ospital, normal po yun. Pero yung hingi ka ng hingi, nagiging bread and butter na lang. Ibig natin sabihin bread and butter, doon ka na kumukuha ng iyong ikabubuhay. Hindi po magandang practice yan. Nagiging dependent ka at tinuturuan mo yung mga politicians na mas magkurap, mangurakot. Bakit? Magkano lang naman yung sweldo? Kung saan nila kukunin yung pangbigay nila araw-araw doon sa napakarami nagsusulisit? Kaya sa mga kapatiran, matutong magsikap. Kumbaga, kung nasa kalakasan pa, mag-isip kung paano gagawa para meron pong income.
Huwag yung nakadepende sa mga nasa panunungkulan. Kasi nga, pinag-usapan natin, huwag lamang nating isipin yung ating sariling kapakanan, kundi yung kapakanan ng iba. Huwag lang tayo mag-isip kung ano yung may tutulong sa atin, mag-isip din tayo kung ano yung ating may tutulong sa atin pong kapwa. Now, ang paglilingkod na nagmumula sa pusong may pag-ibig, ito po'y nagdudulot ng pagpapala at nagiging makabuluhan sa paningin ng Diyos. Nagiging makabuluhan kapag andun po yung pag-ibig. Pangatlong puntos, binigyan ng Diyos ang bawat isa ng kakayahang maglingkod. Tandaan niyo po, lahat tayo binigyan ng Diyos ng kakayahang maglingkod. Kaya, yung binanggit ko kanina, huwag ka lang hingi ng hingi, huwag ka lang palaging mag-expect, mag-isip ka kung paano ka makatulong, mag-isip ka kung paano ka makapaglingkod. Meron pong natatanging kaloob at talento ang bawat isa. Bawat mananampalataya, maaaring gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Huwag mong sabihin, Pastor, wala naman akong wala akong pinag-aralan. Puro lang aktual. Alam niyo po minsan sa pagtataya natin, minsan natatalo pa nung sanay sa aktual. Yun pong mga nag-aral sa theory. Kasi iba po, ibig sabihin merong kanya-kanyang talento. Huwag nating ismulin, huwag nating maliitin yung talento na meron ka. Kasi yung talento, yung kakayahan o kaloob na nasa sayo, ay pwedeng magamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig natin sabihin, pwedeng magamit para sa paglilingkod. Yung binasa natin talata kanina, balikan ko. Unang Pedro 4:10. Anong sinabi? Gamitin ninyo ang anumang kaloob na inyong tinanggap upang maglingkod sa isa't isa bilang mabuting katiwala ng iba't ibang biyaya ng Diyos. Gamitin natin yung kaloob natin. Yung kaloob na yan, para makapaglingkod sa isa't isa. Yung kaloob na meron ka, yung talento na meron ka, hindi para sa iyo lang yan. Huwag mong sarilinin. Ipaglingkod natin sa isa't isa. Dahil sa panahon na pinaglingkod mo sa iyong kapwa, doon mas nagmumultiply, doon mas pinapalago ng Panginoon yung mga biyaya at yung mga resources na ipagkakatiwala sa iyo. Kaya mapapansin mo, the more na ikay nagkukuripot, the more na ikaw ay parang nagwi-withhold. Kaya alam po yung mga mahilig mag-withhold, kahit po yung mga negosyante, iniipit yung mga produkto, mga kalakal, para pagka medyo tumaas yung demand, o syempre tataas yung presyo, ibibabagsak nila. O, kumita sila ng malaki, pero alam po, meron din pong balik yan. Kumita nga ng malaki, pero pagdating naman sa paniningil na ng Panginoon, isahan lang, minsan nauubos ka agad. Kasi nga, tandaan niyo po, ang blessing po ng Panginoon, minumultiply niya, depende doon sa atin pong pagbibigay, depende doon sa atin pong paglilingkod. Kaya nga, ano man yung kaloob na ating tinanggap, ipaglingkod natin sa isa't isa. Efeso 2:10. Sapagkat tayo ay kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabubuting gawa. Yan po ang design sa atin. Tayo po mga Kristiyano, nilalang tayo kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabubuting gawa. Ang disenyo sa atin ay patuloy tayong gumawa ng mabuti, makapag-extend tayo ng mga mabubuting gawa. Now, tandaan po natin ito mga kapatid. Walang maliit na paglilingkod kapag ito ay ginagawa ng tapat at para sa Diyos. Huwag mo maliitin yung paglilingkod na yan. Sabihin mo, ay pastor, nag-ano lang ako tagawalis lang ako. Tagapunas lang ako. Huwag mong maliitin dahil yung paglilingkod na ginagawa mo ng tapat, yan ay para sa Diyos. Di ba? Pag ginagawa mo ng tapat at para sa Diyos, yan, nandun po yung biyaya ng Panginoon Kaya huwag mong i-underestimate yung iyong mga ginagawa. Kahit maliit yan. Pag ginagawa mo ng may katapatan, talo mo pa yung gumagawa ng malaki na bunga naman ng panluloko at pandaraya. Ganun po yung katumbas niya. Maliit man yung ginagawa mo, pero bunga ng pagtatapat, nandun po yung blessing ng Panginoon. Now, pang-apat na puntos, ito yung panghuli. Ang paglilingkod kay Kristo ay may walang hanggang halaga. Meron po yung tinatawag nating eternal value. Nakikita at pinapahalaga ng Diyos ang bawat tapat na paglilingkod. Kaya ini-encourage tayo maglingkod ng tapat.
Ang paglilingkod ng tapat, hindi lang po ito sa salita, hindi lang po ito sa panahon na may nakakakita, hindi lang po ito sa panahon nandyan po yung boss mo, yung mga superior mo, hindi yan. Ang paglilingkod ng tapat, kahit wala nakakakita, ginagawa mo ng wasto, ginagawa mo ng tama yung iyong trabaho. Now, ano po ang sabi ng Colossus 3:23? Ano man ang inyong ginagawa, gawin niyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon at hindi sa tao. Yun yung maging motivation natin, mga kapatid at mga kaibigan. Ano man yung ating ginagawa, gawin natin ng buong puso na parang sa Panginoon tayo nagtatrabaho, parang sa Panginoon tayo naglilingkod at hindi sa tao. Kasi pag yun ang motivation natin, minsan dumarating yung discouragement. Minsan para baga nanghihina ka, pero ang nasa puso mo para sa Panginoon ito. Kapag naalala mo yun, sasabihin mo, babangon ka, gagawin mo yung best mo. Now, ito naman po yung napakagandang pangako. Sa Hebreo 6:10, now ang sabi po rito ganito, hindi nalilimutan ng Diyos ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanya sa pamagitan ng pagtulong sa Kanyang mga banal. Dito po sa King James Version, ang translation ng ginamit ay ganito, hindi liko ang Diyos upang limutin ang inyong mabubuting gawa. Po, hindi liko ang Diyos. God is not unrighteous to forget your labor, to forget your service. Yung inyong ipinakitang paglilingkod sa Panginoon, hindi siya liko, nakalimutan yan. Hindi liko upang limutin ang inyong ipinakitang pag-ibig, yung inyong paglilingkod, na hanggang ngayon, ikaw ay patuloy na naglilingkod. Now, maaring hindi mapansin ng tao ang ating paglilingkod, ngunit nakikita ito ng Diyos at Kanyang gagantimpalaan. Kaya yung ating paglilingkod, tandaan niyo po mga kapatid at mga kaibigan, lahat ng ating pong ginagawang paglilingkod, buong puso nating ginagawa ng parang sa Panginoon at hindi sa tao, nandyan po yung biyaya ng ating pong Panginoon. Now, ang paglilingkod, isang uri po ito ng pribilehiyo. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong maging kabahagi sa Kanyang gawain. Pribilehiyo dahil meron lang tayong oras, meron lang tayong panahon, at ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon yung kakayahan na yan para gawin. At kapag kayo nabigyan ng pagkakataon upang makapaglingkod, huwag mong sayangin yung pagkakataon na yan, kundi ibigay mo yung best mo, gawin mo yung best mo upang makapaglingkod. Dahil ang bawat kabutihan, ang bawat pagtulong, bawat pag-aalay ng oras at paglilingkod ay nagiging daan upang may pakita natin ang pag-ibig natin kay Kristo sa iba. Kapag tayo po'y naglilingkod ng may katapatan at kagalakan, tayo ay nagiging kasangkapan ng biyaya ng Diyos at pagpapala sa maraming tao. Tandaan niyo po, depende doon sa ating pong paglilingkod, depende doon sa ating ibinibigay yung Kanyang imumultiply sa atin. Kapag tayo po'y naging tapat na pagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan tayo sa malaking bagay. Kaya ini-encourage ko po ang lahat ng atin pong mga tagapakinig, ang atin pong mga tagapanood, especially sa mga kapatiran. Huwag tayong magsawa sa paglilingkod. Paglilingkod sa Panginoon, paglilingkod sa kapwa. Dahil yung atin pong mga ginagawa, kailanman hindi po ito masasayang, kailanman hindi ito mawawalan ng saysay, o kaya kailanman hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Dahil sinabi na po yan sa banal na kasulatan. Ang ating mga gawa sa Panginoon, ito ay hindi kailanman masasayang. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya anumang uri ng service ang ginagawa natin, kapag gagawin natin ang para sa Panginoon, hindi yan masasayang, hindi yan mawawalan ng kabuluhan, o hindi yan mawawalan ng kwenta. Lahat yan ay meron pong kaakibat na pagpapalat biyaya ng Diyos dahil ginagawa mo ng para sa Kanya. Purihin ang ating dakilang Panginoon.